paumanhin po. Hindi na po mauulit ang ginawa niya. Sana naman po mapatawad niyo ang aking anak. Isa siyang bastos at arrogante. Wala siyang galang sa paligid niya. Ang lahat ng nasa paligid ay may buhay. Wala siyang karapatang magsisipa-sipa na kung ano man. Lalo na ang bahay namin. Salbahe siyang bata. Wala siyang galang. Isang mapagpalang araw mga katala. At bago ko po sana umpisahan ng panibago kong kwento, sana naman po makapag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, ang Imahinasyon ni Tala. At huwag nyo rin po sanang kakalimutang mag-like at tap the bell para naman po ma-update pa kayo sa aking mga susunod na uploaded video. At para ma-inspire pa po ako na gumawa ng mas marami pang magagandang kwento. Salamat din po sa mga nag-subscribe sa akin. At uumpisahan ko na nga po ang aking kwento na may pinamagatang Nuno sa Punso. Inay, maglalaro lang po kami ni Berto at Bino sa bukid. Magpapalipad po kami na saranggola. Paalam po, Inay. Babalik din po kami agad mamaya. Aba, sandali. Mag-iingat kayo, ha? Huwag kung saan-saan pa kayo pumupunta, ha? Kiko, mag-iingat. Opo, Inay. Paalam po. Halika na, bilisan nyo na. Berto, Bino, una-unahan tayo makarating sa bukid. Takbo! Sandali lang. Huwag nyo naman bilisan. Baka masira yung hawak-hawak kong saranggola. Ito talagang si Bino. Hawakan mong mabuti. At nakarating nga ang mga magkakaibigan doon sa bukid. Sina Berto, Kiko, at Bino ay mahilig magpalipad ng saranggola tuwing hapon. Doon kasi sa bukid, malakas ang hangin. At dahil tapos nang gumapas ang mga magsasaka, mas maluwang na ang kanilang takbuhan. Oo, ayan, Bino. Ang galing mo. Magaling ka talaga magpapalipad ng saranggola. Mukhang ikaw yung pinakamataas sa amin, ah. Siyempre, tinibayan yata ng tatay ko ang aking mga panali. Kaya kahit sobrang lakas ng hangin, hindi ito mapuputol. Tama ka nga, ako man, tinibayan to ni tatay. Dahil alam niya, mas lalong lumalakas ang hangin pagkahapon. Berto, Bino, nakita niyo yung mataas na puno na yun? Yun, yung pinakamataas. Oo, nakita namin. Pataasan tayo ng lipad ng saranggola, ha? Kung sino yung pinakaunang makapagpalipad na saranggola doon, mas mataas pa sa puno na yun. Siya ang panalo, ha? Sige ba, Kiko? Laban ako dyan. Matibay yata itong saranggola ko. Sige, ha? 1, 2, 3, game! Ayan na. Ang taas na nun sa akin. Oo nga, Kiko. Ang galing mo, ah. Hahabulin ko yung saranggola mo. Tataasan ko rin yung sa akin. Sandali, ito na yung saranggola ko. Hindi nyo. Ako ang mananalo. Ang galing, ang tataas na ng mga saranggola natin. Teka, ito na. Ako nang mananalo. Ayan, malalampasan ko na yung pinakamataas na puno. Ayan na. Yes! Panalo ako. Kaya mahal na mahal ko yung saranggola na to eh. Ingat na ingat ako dito eh. Ang galing! Ang galing mo nga, Kiko. Babawi na lang kami sa susunod. Teka, ibababa ko na yung saranggola ko. Wala, ang lakas naman ng hangin na yun. Bigla tuloy bumagsak yung saranggola ko. Puntahan ko na nga lang. Nandun lang naman yun, malapit sa punong malaki. Berto, Bino, hintayin niyo ako ha. Nalaglag yung saranggola ko eh. Bigla kasing lumakas yung hangin. Mabilis tuloy yung pagbagsak niya. Puntahan ko na lang doon.
Sige, Kiko. Maghihintay kami dito. Teka, nasa na nga ba yung saranggola ko? Ayun! Nakabaksak lang pala doon sa parang maliit na bundok. Lapitan ko na nga. Hala! Bakit ganito? May punit! Dito kasi bumaksak sa maliit na bundok na ito, na parang isang bundok ng putik. Tapos may mga konting siit. Natusok tuloy yung aking saranggola. Nakakainis kang bundok ka. Oh! Oh! Bakit ba kasi dito pa bumagsak yung saranggola ko? Nakakainis ka. At sinipa-sipa nga ni Kiko ang bundok ng putik na pinagbagsakan ng kanyang saranggola at nakasira nito. At dahil sobrang halaga sa kanya ng saranggola, hindi siya tumigil sa kakasipa hanggang sa napingas na ang parte ng bundok ng putik. Saka lang tumigil si Kiko. Nakakainis talaga. Makabalik na nga kala Berto at Bino. Bino! Berto! Hintayin niyo ako. Nandyan na ako. Uy, Kiko! Halika na. Bilis. Uwi na tayo. Oh, Kiko. Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit nakasibangot ka at mukhang galit? Nakakainis kasi. Tignan nyo, tignan nyo yung iniingatan kong saranggola. May punit. Paano ko pa ito mapapalipad? May punit na, nakakainis. Hala, bakit nga ganyan? Ano nangyari? Kasi 'di ba, nalaglag kanina. Tapos pagkita-kita ko, nalaglag pala doon sa may bundok ng putik. Tapos may mga nakatubo kasing mga sanga. Doon nasabit yung aking saranggola. Nakakainis, sa sobrang galit ko, pinagsisipa ko yun. Ah, ganun ba, Kiko? Naku, sayang naman yung saranggola mo. Talagang sayang. Tara na nga, umuwi na tayo. Baka lalo pa ako mainis dito. Oo nga, Bino. Halika na, uwi na tayo. At nakauwi na nga ang tatlong magkakaibigan sa kani-kanilang mga bahay. At nang kinagabihan na iyon, Oy, Kiko, ano nangyayari sa'yo? Bakit ka ungol ng ungol? Oh, mainit ka ah. Kiko, gumising ka nga. Sobrang init mo, inaapoy ka ng lagnat. Inay, ang sakit po ng buong katawan ko. Hindi ko po maigalaw. Ganun ba, Kiko? Inaapoy ka kasi ng lagnat. Sandali nga't pupunasan kita nang bumaba ang lagnat mo. Sandali at babangon ako, ha? Oh, eto na ako. Pupunasan na kita ng bimpo, ha? Oh, ayan. Nang mabawas-bawasan yung init ng katawan mo. At paiinumin na rin kita ng gamot. Ano ba nangyari? Bakit ka nilagnat? Nasobrahan kayo siguro sa kakalaro doon sa bukid. Baka masyado kang napagod. Nay, sakit po ng katawan ko. Ginaw po ako. O, sandali at painumin kita ng gamot, Kiko. O, teka, Kiko. Punasan ko ulit yung buong katawan mo. Teka, ano to? Totoo ba itong nakikita ko? Ba't sobra yata ang laki ng paa mo? Ano ba to? Inaantok ba ako? 10 oras na kasi ng gabi. Ano po iyon, inay? Tignan mo.
Ang laki-laki ng paa mo. Patingin nga po. Ala, bakit nagkaganon, inay? Sobrang laki nga po ng paa ko at hindi ko maikilos. Kiko, ano bang ginawa mo? Ano ba to? Hindi ko po alam, inay. Basta alam ko, pagkising ko ngayon, sobrang sakit na ng katawan ko. Saka nilalamig ako. Ay naku, Kiko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa'yo. Hintayin na lang muna nating mag-umaga. At magtatanong-tanong ako kung paano ba ang gagawin sa'yo. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Sobrang laki ng paa mo. At ilang oras pa nga'y nag-umaga na. Dali-daling nagtanong si Aling Concha sa kanyang mga kapitbahay kung sino ang maaaring makatulong sa kanya at ikinuwento ang sitwasyon ng kanyang anak. Sumagot naman si Aling Belen. Naku, Concha, ganun ba? Meron na akong narinig na ganyan, pero ng kabataan ko pa. Hindi ko lang alam kung buhay pa si Mang Kanor. Sino ka mo, Belen? Si Mang Kanor ba? Yung sikat na albularyo doon sa kabilang bayan. Oh, ganun ba, Belen? Albularyo ba ang kailangan ko? Oo, Concha. Sa tingin ko mukhang albularyo ang kailangan mo. Dahil hindi naman karaniwan yung paglaki ng paa ng anak mo. Nakarinig na ako ng ganyang kwento dati pero kabataan ko pa. Magtanong-tanong ka sa kabilang bayan, itanong mo si Mang Kanor na albularyo. Kilalang kilala doon yun. O sige, Belen, salamat ha. At ako'y pupunta na doon. At nagpunta na nga si Aling Concha doon sa kabilang bayan. Hindi rin naman siya nahirapang hanapin si Mang Kanor. Dali-dali ay may nagturo kung saan nakatira si Mang Kanor. Tao po. Nandyan po ba si Mang Kanor? Uy, sino ba yan? Ako nga itong hinahanap mo. Bakit? Ay, magandang umaga po. Ako po si Aling Concha. Mangyari po'y manghihingi po sana ako ng tulong sa inyo. Oh, bakit? Na, paano? Anong problema nyo? Mang Kanor, kasi po yung anak ko, nagising po ng hating gabi. Lagnat na lagnat, nag-aapoy sa lagnat. Masakit daw po ang buong katawan niya. Nang pinunasan ko po yung buong katawan niya, nakita-kita ko yung paa niya, sobrang laki. Hindi ko po alam kung bakit. Ganun ba? Lumaki ang kanyang paa. Teka, parang may ideya na ako kung anong nangyari sa anak mo. Ganun ho ba, Mang Kanor? Maaari niyo po bang puntahan ang anak ko? Kasi po ay takot na takot. O sige. Tama-tama, wala naman akong ginagawa ngayon. O sige, sasamahan na kita. Ano nga kamo? Aling Concha. O sige, samahan na kita. O sandali lang, Aling Concha. Kukunin ko lang yung mga kakailanganin ko. At nagmadali na nga si Aling Concha at si Mang Kanor upang makarating agad sa bahay. At ilang saglit pa ay nadatnan na nila ang batang si Kiko na inaapoy pa rin ng lagnat. Oh, Diyos ko anak, kumalma ka lang ha. Nandito na si Mang Kanor. Si Mang Kanor ay isang albularyo. Siya ang magpapagaling sa iyo. Inay, masakit pa rin po ang buo kong katawan. At ang paa ko po, parang napakabigat. Sandali lang ha, Aling Concha. Kakausapin ko lang ang iyong anak. Iho,
Ano ba ang ginawa niyong maghapon? Naglalaro lang po kami ni Berto sa ni Bino ng saranggola doon sa bukid. Nagpapataasan lang naman po kami ng lipat na saranggola. Tapos po, ako ang nanalo. Kaso nga lang, lumakas ang hangin kaya biglang bumagsak yung saranggola ko. Doon sa may bundok ng putik sa tabi ng mataas na puno. Nagalit po ako kasi po nasira po yung saranggola ko. Bumagsak doon sa may bundok ng putik. Sobra ko po kasing iniingatan yung saranggola ko kaya galit na galit po ako doon sa may bundok ng putik. Sinipa ko po ng sinipa hanggang sa may natibag na po akong kaunting putik sa kakasipa ko. Tapos tumigil na po ako. Tapos bumalik na ako kala Berto at Bino. Pagkatapos, nagtatakbo na po kami at umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Yun lang naman po ang ginawa namin maghapon. Tapos po, pagdating po ng hating gabi, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Hindi ko po alam kung bakit. Tapos, nakita po ni nanay sobrang laki na ng paa ko. Ah, ganun ba, iho? Oo, sandali. Huminahon ka, ano? Aling Concha, sa tingin ko, yung mga sinasabi ng anak mo, mukhang nagalit sa kanya ang nuno sa punso. Mukhang hindi ordinaryong putik yung sinipa-sipa niya doon. Baka bahay ng nuno siguro iyon. Ha? Ganun ba? Naku, sinasabi ko na nga ba? Ang mga kabataan ngayon, hindi kasi nila alam yan. Sandali, tatawasin ko muna si Kiko. At nang makasigurado tayo na nuno talaga sa punso ang may gawa na yan, ano? At nagpahingi nga si Mang Kanor ng tubig sa may planggana. At saka sinindihan ng kandila, ipinatak doon sa tubig. At nang matapos ang pagtatawas, itinaas na ni Mang Kanor ang nalusaw na kandila. Oh, sinabi ko na nga ba? Nuno sa punso nga iyon. Bahay ng nuno, yung sinipa-sipa mo, iho. Delikado yung ginawa mo, iho. Hindi tama iyan, ha? Magagalit talaga ang mga nuno. Bahay nila yun eh. At hindi nila kasalanan na bumagsak yung saranggola doon sa bahay nila. Ayan tuloy, binigyan ka ng sakit. Pinalaki pa ang paa mo. Pero, Mang Kanor, ano po ang maaari nating gawin? Paano po ba natin mapapagaling ang anak ko? Ganito, pumunta tayo doon sa bahay ng nuno sa punso at tayo'y mag-aalay sa kanya at hihingi ng kapatawaran. Sana nga lang, mabait yung nuno sa punso na napagalit ng anak mo. Kasi hindi sila pare-parehas. Merong iba na talagang mas masasama ang ugali. Hindi lang iyan ang makukuha mo pagka nagalit sila. O sige Concha, maghanda ka na ng mga iaalay natin. At ngayon din pupuntahan na natin ang bahay ng nuno sa punso. Huwag mong kakalimutan makiusap sa kanya. At sabihing hindi sinasadya ang lahat, ano? Sige po, Mang Kanor. Sandali lang at iaaysikasuhin ko lang to. At nagpunta na nga sila sa bukid, doon sa may pinakmataas na puno. At sa tabi daw na yun, nandoon ang nuno sa punso. O ang sinasabi ni Kiko na bundok ng putik. Oh, ayan, Aling Concha. Natatanaw ko na. Tama nga ang hinala ko. Bahay nga iyan ang nuno sa punso. Ganun ho ba, Mang Kanor? Oo, halika na. At nararamdaman ko na ang kanyang presensya. O, ibaba mo na lahat ng mga alay natin. Iyang mga prutas at pagkain, ilagay mo na.
Ang paggalang po ay sa inyo, mahal na nuno. Naparito ho kami para humingi ng tawad. Pasensya na po kayo at nagambala kayo. Sige, Concha, magsalita ka na. Patawad ho sa nagawa ng aking anak. Hindi niya po sinasadya iyon, bata lang po siya. Hindi niya po alam na ang sinisipa-sipa niya pala ay bahay niyo. Patawad pong muli. Nagsisisi na po ang anak ko, hindi niya na daw po gagawin iyon. Mabait pong bata si Kiko. Sadyang nadala lang ho ng damdamin kaya po nagalit. Mahal na mahal lang po niya kasi ang saranggola niya. Pero paumanhin po, hindi na po mauulit ang ginawa niya. Sana naman po mapatawad niyo ang aking anak. Isa siyang bastos at arrogante. Wala siyang galang sa paligid niya. Ang lahat ng nasa paligid ay may buhay. Wala siyang karapatang magsisipa-sipa na kung ano man. Lalo na ang bahay namin. Salbahe siyang bata. Wala siyang galang. Nasira tuloy ang parte ng aming bahay. Kaya nagagalit talaga ako. At namagitan na ulit si Mang Kanor at nagsabing, Mahal na nuno sa punso. Sana naman po ay mapatawad niyo ang bata. Hindi niya po talaga iyon sinasadya. At sa tingin ko ay nagsisisi na po yung bata na iyon. Alam ko naman po at nararamdaman ko na mabait kayo. Sana naman po ay mabigyan niyo ng pagkakataon ang batang mapatawad. Sinisigurado ko po sa inyo na hindi na uulitin ng bata na iyon. Tiyak na magtatanda na siya. Sana naman po mapatawad niyo. O sige, paliliitin ko na ang kanyang paa. At pagagalingin ko na rin siya. Pero, sa susunod, huwag niya nang uulitin kung sino man sa mga kalaro niya. Matuto kayong gumalang sa kalikasan. Sabihin mo yan sa anak mo, ha? Opo, mahal na nuno sa punso. Hindi na po yun mauulit. at biglang gumalaw ang mga talahib at saka tumahimik. Kaya minabuti na ni Mang Kanor at ni Aling Concha na umuwi sa bahay upang balikan si Kiko. Kung tuluyan nang ang binawi ng nunong sa punso ang ginawang pagkakasakit ni Kiko. At habang papalapit pa lang sila sa bahay, hindi na mapigilan ni Aling Concha ang sumigaw at tawagin ng kanyang anak. Kiko! 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 Naririnig mo ba kami? At pagpasok nga nila sa bahay, Ay, mahabaging Diyos. Lumiit na nga ang iyong paa, naging normal na. Hindi ka na rin nag-aapoy sa lagnat. Diyos ko po, salamat at pinatawad tayo ng nuno sa punso. Salamat din, Mang Kanor. Napakagaling at napakabuti niyo. Walang anuman, Aling Concha. Alam mo naman tayo. Basta may nangangailangan ng tulong ko, tutulungan ko hanggang sa abot ng aking makakaya. Pasasaan ba't binigyan tayo ng gantong regalo ng Diyos? Kaya ikaw, Kiko, ha? Tandaan mo, matuto kang gumalang sa kalikasan, ha? May mga buhay din sila. Bagamat hindi mo nakikita, matuto ka pa rin gumalang. Ano, iho? Opo, Mang Kanor. Tatandaan ko po iyan. Sasabihin ko rin po kila Bino at Berto at sa iba ko pang mga kalaro at kaklase nang hindi sila matulad sa akin. Salamat po, Mang Kanor. O sige, magpapaalam na ako, ha? Mag-iingat kayo. At hindi biro-birong magalit ang mga nuno sa punso. Pasalamat na lang kayo at mabait ang nakausap nating nuno sa punso.
Hindi na kayo pinahirapan. Nagpatawad na siya agad. Mga katala, salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like and subscribe sa aking Imahinasyon ni Tala. Marami pong salamat. God bless!